Kinabukasan ay tinawag siyang mahinang nilalang ng matanda dahil di nila alam na meron siyang injury. Pag-uwi ay si Ten naman ang baalang magluto. Natutuwa si Ten sa mapayapang buhay nila pero pansamantala lang ito, sabi ni Shin. At bago matulog ay nagsanay muna siya ngunit masakit pa rin ang balikat. Saka naiyak si Ten dahil naalala niyang di pa naibibigay ang pinangako ni Kingsei na pabuya. Kinabukasan ay nagtungo sila sa palasyo para dalawin si Kingsei pero naisip ni Shin na di sila makakapasok. Ngunit nang magpakilala si Ten ay pumayag ang bantay kaya nagalit si Shin kung ginagawa ba nito ang trabaho na bantayan ang hari. Kaya pinakita ng bantay ang signboard dahil pinag-utos daw ng hari na payagan silang makapasok. Pagdating sa Royal Court ay seryoso ang lahat dahil nagbalik na daw ang Minister of the Right na si Ryo-Fu. Giit ni Shin na oras na para bigyan ito ng parusa. Pero giit ni Heki na dahil sa dami ng tagasunod ni Ryo-Fu ay magiging 10 laban sa 10,000 kawal ni Ryo-Fu. Sa mga tauhan pa lang ni Ryo-Fu ay nakaramdam na ng matinding pressure si Shin. Saka dumiretso si Ryo-Fu sa hari at nagpanggap pa silang iginagalang nila si Kingsei kaya natulala na lang si Shin at sinabi ni Shobo na wala pa silang kakayahan na arestuhin ito sa ngayon. Kalaunan ay natawa na si Ryo-Fu sa kanyang palabas. Saka ipinakilala ang 4 pillars ni Ryo-Fu na sila Saitoko na dating naglingkod kay King Sho. Kasama sila Mobo, Rishi, at si Lord Shoheikun. At pagkatapos makipagplastikan ng Minister of the Right ay umalis na ang mga ito samantala nang gigil na lang si Heki at lalo na ang hari dahil wala silang magawa. Kinwento ni Kingsei na noon ay isa lang merchant si Ryo-Fu. Ngunit ginamit nito ang sariling pera upang bigyan ng pondo ang ama ni Sei upang maging hari ito. Kaya nang maging hari ang kanyang ama ay ginawa nitong kanang kamay si Ryo-Fu. Naisip ni Shin na matalino talaga ang kalaban dahil nagawa nitong maging ministro kahit noon ay isa lang mangangalakal. Nang gumaling ang balikat ni Shin ay napahanga na sa kanyang lakas ang tumawag sa kanya ng wake. At pag-uwi ay nakita niya na merong enlistment para sa pagsugod sa kaharian ng Gi kaya labis na na-excite ang bida. Nagpadala na ng mga recruit ang Qin Kingdom sa pinag-aagawang strategic location at kasama dito si Shin. Kung saan nakita niya ang dalawang mandar ambong na mula sa kanilang bayan na sila Bihei at Bito. Nabahala sila Kingsei dahil bihasa ang Gi Kingdom sa labanan dahil palagi itong nakikipagdigma dahil sa lokasyon ng lupain nito. Samantala pinag-utos ng isang kawal na maggrupo sila sa 5. Kaya pinagagawa ng mga mukhang malalakas pero walang may pake kay Shin dahil mukha siyang mahina tapos sumama pa sa ibang team ang dalawang tropa. Ngunit isang bata ang wala rin teammate kaya lumapit sa kanya pero ayaw nitong magsalita. Saka bumalik ang dalawang top mole dahil pinagpalit daw sila sa mas malakas. Tinutukso naman si Tokokei ng ibang recruit dahil mahina daw itong squad leader. Dahil dito ay sila Shin ang naging teammate nito na binan sa gang pinakabobong team. Nagpakilala na si Kyukai at sinabing ayaw niyang nakikipag-usap. Nang makita nila ang napakakapal na army na kanilang sasaniban ay nagpasikat si Shin na may main character syndrome. Ngunit si Bito ay kinakabahan na sa digmaan. Kalaunan ay sinabi ng isang sundalo na paparating na ang mga kinatatakutang battalion commander ng Qin kaya kabado ang lahat. Natakot ang mga kagrupo nang sumalubong pa si Shin pero nakita niya kasing ito ay si Heki. Nagtataka pa rin ang mga kasamahan samantala inanyayahan si Shin ng commander at sinabing igalang siya nito sa labas upang di magtaka ang mga tao. Nabahala si Tokokei dahil patungo sila sa Gun Castle na pinangungunahan ng malupit na Qin general na si Kokogo. Subalit di nagtagal ay natalo daw si General Kokogo ng general ng Gi Kingdom at pinatay pa ang lahat ng mga sibilyan sa Gun Castle na ikinagalit ng bida. Dagdag pa ni Tokokei na dahil dito ay mapipilitan silang maging frontliner. Kinabukasan ay nagtungo sila sa bagong destinasyon ngunit tinutukso pa sila ng ibang team ngunit natakot naman ito kay Kyukai. Dumating ang balita na 150,000 na sundalo ang pinadala ng Gi Kingdom sa kinaroroonan nilang Asui City. Ngunit nalaman ni Qin General Lord Hugh na ang pakay ng Gi Kingdom ay ang Dakan Plain na isang kapatagan kung saan meron itong advantage. Kaya pinag-utos niyang kunin kaagad nila ang matataas na lugar sa Dakan Plain. Subalit 3 araw ang tatakbuhin para makarating doon kaya napaisip si Heki kung magaling bang strategist ang general. Dahil dito ay pinabilis ang takbo ng Qin Army upang makarating agad sa Dakan Plain. 5 araw na silang tumatakbo kaya nakakaramdam na sila ng pagod. Kalaunan ay may narinig si Shin kaya nilagpasan niya ang karwahe at nakita niyang nagpapatayan ng napakaraming kawal ng 2 panig. Dumating si Battalion Commander Bakoko siya na pinag-utos ang kanilang formation. Kaya nagtanong ang isang kawal pero nagalit ang commander dahil kailangan na lang daw nilang sumunod sa utos. Tutol ang 2 pang Battalion Commander na sila Heki at Shokaku sa pamamaraan ni Bako kaya pinaliwanag ni Heki sa mga tao na naunahan sila ng Gi Kingdom sa mga burol kaya nagkaroon sila ng geographical disadvantage. Kaya upang mabawi nila ang burol ay kailangan nilang sumugod para sa kaharian ng Qin. Magiging mapanganib ang pagbawi nila sa magagandang posisyon na nakuha ng Gi. Kaya kailangan nilang umatake at dumipensa bilang isang grupo upang makaligtas. Kinakabahan ng mga kasama maliban kay Shin.
Nagbabala naman si Toko na huwag silang madadapa dahil matatapakan sila ng mga kasamahan hanggang sa mamatay. Sa utos ni Bako ay matapang na sumugod sila Shin ngunit nagtago sa mga kalasag at sibat ang mga sundalo ng Gi kaya maaaring tigok talaga ang mga nasa unahan. Ngunit di inaasahan ng mga kalaban nang biglang nag-dive si Shin sa gitna at pinagpapatay sila hanggang sa mawasak ang kanilang depensa. Dahil sa bida ay nakapasok ang mga kawal ng Shin. Ang mga kagrupo ni Shin ay ginamit ang teamwork upang makasurvive sila. Kahit napapagod na ay napangiti pa ang binata at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Samantala sa itaas ay pinapanood lang sila ng Gi Kingdom second in command na si Kyujen. Nakasurvive ang grupo ni Shin dahil sa kanya. Subalit dumating ang mga chariot upang ubusin ang mga nakaligtas. Mabuti na lang ay nailigtas ni Shin ang mga kasama. Dahil dito ay nabawasan pa sila kaya bago sila maubos ay sinabi ni Kyukai na gamitin nila ang mga bangkay na defensive wall. Ito nga ang kanilang ginawa kaya iniwasan sila ng mga chariot at napayakap si Bihei kay Kyukai ngunit umikot lang ang mga ito at hinagisan sila ng mga sibat kaya napatay ang isa. Pero sinabi ni Kyukai na dahil bumagal ang mga chariot ay pagkakataon na nila. Dahil dito ay tumalon si Shin at inatake ang kalaban kaya bumaliktad ang kanilang kariton. Saka napansin ni Shin na malakas pa ang kabayo. Sa kasamaang palad ay susugodin sila ng mga ito mula sa likod kung saan wala silang defensive wall. Kaya sumugod si Shin upang libangin ang mga ito sakay ng kabayo habang gumagawa pa sila ng mga wall. Nag-aalala na si Heki pero sinabi ng kasama na wala pang utos. Dahil sa alikabok ay di nila makita kung ayos pa ba ang mga unang sumugod kaya nais ng kumilos ni Heki pero pinigilan siya ni Bako na malaki ang tiwala sa strategy ni Lord Hugh. Samantala nagpapahabol ang binata at muntik na siyang mapugutan ng samalubong na chariot. Ngunit di siya makalapit dahil sa mga blade ng gulong. Kaya sinabi ni Kyukai na ang chariot lang ang atakihin niya. Kaya matapang na sumugod ang bida at winasak ang gulong para tumaob ang mga kalaban saka hiniwa ang isa sa ere. Nagbalik siya sa mga kasama at pinalakas ang kanilang loob kaya inakalang isa siyang cavalryman pero napansin ng isa na wala siyang armor. Di na mapakali si Heki subalit si General Hugh ay patuloy ang pag-iisip ng strategy. Samantala pinag-utos ni Kyujen na sumugod ang lahat ng puwersa upang tapusin na ang laban kaya natulala sila Shin sa dami ng mga ito. Biglang pinag-utos ni General Hyo na sumugod ang 4th Army Cavalry sa pamumuno nila Bako at Heki kaya pinagpapatay ng mga ito ang maraming foot soldier ng Gi. Napansin ni Bako ang ginawa nilang strategy at naisip na tumatay yung leader ng mga foot soldier si Shin. Dahil dito ay nakaligtas ang grupo nila Shin. Subalit nais pa ni Commander Bako na umakyat sila sa burol upang patayin si Kyujen. Natakot sila sa panganib ngunit sinabi ni Kyukai na kung bibilisan nila ay makakaiwas sila sa labanan pero siguradong tigok ang may iwan. Sa utos ng Shin General ay sumugod pa sa malalim sila Bako kaya naisip ni Heki na suportahan ang mga ito. Samantala si Shin ang nangunguna sa mga kasamahang foot soldier ngunit nasugat si Bito at si Bihei ay nadapa kaya may iwan siya sa mga kalaban ngunit iniligtas siya ng assassin na si Kyukai. Naisip ni Shin na maaasahan niya ito sa likuran kaya makakapag-focus siya sa harap. Patuloy ang pagpatay at pagsugod ni Commander Bako. Subalit napakataas pa ng kanilang kailangan akyatin. Kaya sinabi nito na kailangan nilang ibigay ang lahat dahil kung sinong di makakarating sa itaas ay kanyang papatayin. Subalit ang magtatagumpay ay bibigyan niya ng malaking pabuya. At inutusan si Shin na sumali sa cavalry ngunit nag-alala siya sa mga kasama ngunit siniguro ng mga ito na ayos lang sila. Saka sumakay si Kyukai upang magpahinga. Ngunit nang sikuhin ito ay napansin niyang may malambot. Samantala walang alam ang mga kalaban na natatakpan ng alikabok ang mga sumusugod na cavalry ng Shin kaya nabulaga sila. Dahil dito ay inutusan ni Kyujen si Korigen. Tumalo na si Kyukai at pinagpapatay ng walang hirap ang napakaraming kalaban. Sinabi ni Shin na naiwan ang mga kasama sa likod. Pero plano pala talaga ito ni Bako upang makarating siya sa pakay. Napapagod na ang kabayo ni Shin tapos dumating pa ang napakaraming palaso mula sa mga kawal ni Cory kaya marami sa kanila ang namatay subalit nagpatuloy si Commander Bako. Kaya siya ang inasinta ni Cory sa puso, subalit nagpatuloy pa rin ito saka napasugod si Shin na sinalag ang atake niya, ngunit ang kabayo ang pinuntirya nito kaya tumalo na lang ang ating bida upang mapatay si Cory. Dahil dito ay nagkita na rin sila Bako at Kyujen. Subalit di na bahala ang kalaban dahil mukhang mamamatay na si Bako kaya sumugod ito para tapusin siya. Ngunit ito pala ang hinihintay ni Bako dahil hindi na rin siya makakita dahil malapit na siyang mamatay kaya nasaksak niya pa si Kyugi at pareho silang bumagsak, na naging hudyat para magpatayan ng dalawang panig samantala inuubos ni Kyukai ang mga kalaban na naiwan pero umalis ito upang magpahinga. Sa itaas ay napatay nila ang maraming Gi soldiers pero kailangan muna nilang umatras ngunit nais magpaiwan ni Shin. Kaya sinabi ng commander na minsan ay hindi lang puro tapang ang gamitin nito. Nagbanta naman si Kyugi na di na sila makakatakas. Kaya tinignan nila sa ibaba at nakita ang napakaraming sundalo ng Gi sa pamumuno mismo ni General Gokei. Dumating ang utos ng Shin General na umakyat sa burol ang 1st, 2nd at 4th Army at gumawa ng formation. Samantala
Samantala tulala si Heki dahil nakita niyang pinapanood sila ni Chin General Oki, kung saan naisip nitong lumipat ng kabilang bundok pero pinaalala ng lieutenant na wala silang pahintulot na sumali sa digmaan kaya sinabi ng general na nais niya lang magpunta sa bundok na iyon. Kaya naman nagdive ang cavalry ni General Oki at pinagpapatay ang lahat ng madaanang Gi soldier at pinag-utos ni Commander Heki na sundan nila ito kaya makikita sa itaas na napupunit ang puwersa ng Gi. Sinusubukan pa nilang iligtas si Commander Bako. Samantala si Shin ay inutusang magdala ng ulo ni Kyugi sa kampo ng Chin nang dumating naman si General Oki. Hirap na ang mga foot soldier sa pag-akyat, at sa wakas ay naitayo na ang flag ng Chin subalit namatay na rin si Commander Bako. Kinakabahan si Shin pero tinanong niya pa rin kung kakampi ito ni Shobon pero sagot nitong jowa niya daw si Shobon. Bading! Dagdag pa nitong nadismaya daw siya kay Shin na pambato ni Shobon. Kaya tinukso ng binata ang kissable lips nito na ikinatakot ng ibang kawal. Saka nagbanta ang general na lahat ng lumaban sa kanya ay nagiging crosswise pero matapang pa rin ang bida kaya tinutukan at bigla siyang napaatras pero pinigilan siya ni Heki dahil marami pang dapat gawin. Dumating na rin ang mga kasama sa squad at si Kyukai ay kanina pa pala nandoon. Nakiusap si Heki na pangunahan sila ni General Oki upang siguradong manalo. Subalit di daw kasali si Uki at nagtungo lang doon para sa magandang view. Alam ni Oki na si General Gokei ang pinakamagaling na strategist ng Gi Kingdom kaya nais niyang makitang kalabanin ito ni General Hyo na madalas ay sinusunod lang ang instinct. Samantala sumugod na pala ang cavalry ni Lord Hyo sa pangunguna nito. Saka sinabi ni Oki na ang lahat ng digmaan ay nakadepende lang sa mga general kaya nasasabik siya kung sino ang mananalo. Matapang na sumugod si Lord Hyo at sinagasaan lang ang mga kalaban dahil sa lakas. Giit ni Oki na mas malakas pa ang army nito kaysa sa kanya. Pinatawag naman ni Gokei sila Shuki at Maki. Sila Heki naman ay sumugod upang maging backup ni General Hyo. Patuloy na nagtuturo si Oki ngunit ngayon lang napagtanto ni Shin na ang kaharap ay isang general. Sinubukan ni Shin na manghiram ng kabayo dahil di niya mapapalagpas ang pagkakataon kaya binigay kay Tokukei ang ulo ni Kyujen. Talsik-talsik ang mga sundalo ng Gi kay Lord Hyo kaya pinag-utos ni Gokei na paligiran nila ang buong cavalry nito. Subalit sa matinding bloodlust ng army ni Hyo ay nanginginig na ang mga kalaban. Nagpaulan din ng mga palaso patungo sa Chin General kaya naisip ni Oki na matatrap si General Hyo sa dagat ng Gi soldiers. Naisip ni Heki na imposibleng maabotan nila si General Hyo. Ngunit sa pangunguna ni Heki ay sumugod sila sa mas manipis na foot soldiers ng Gi pero nagyabang pa si Tanga kaya hiniwalang ito ni Shin. Saka sumama ang bida sa dalawang battalion commander. Samantala inutusan ng Gi commander sila Maki at Shuki na patayin na si Lord Hyo. Napatalsik din ng bida ang marami sa mga ito at nakita ang unit ni General Hyo. Ngunit nagtaka ang opisyal ng Gi kung ba't di na umatake sila Heki. Giit ni Heki na nagbibigay lang sila ng pressure sa mga sundalo ng Gi. Sa utos ng general ay pinabalentong nila ang mga malapit na chariot at nagmukha pang halimaw na ikinatakot ng mga kalaban. Kaya nagplano sila Maki at Shuki na pagtulungan ang general, subalit dumating si Shin at nakipagsabayan sa kanya si Maki, tapos pinrotektahan ng bida ang sarili at nang tutusukan ay tumalon siya sa kanya napatay si Maki, at si General Hyo ay napatay na rin ang nagulat na Shuki. Naisip ng lieutenant ni Gokei na gamitin ang lahat ng kawal nila para mapagod ang Chin General na ngayon ay kasalukuyang winawasak ang puwersa nila. Subalit nakipagduelo si General Gokei kay Lord Hyo kaya sila na lang ang magdidikta ng kalalabasan ng digmaan subalit alam ni Heki na walang makakatalo kay General Hyo. Noong bata pa si General Gokei ay nasunog ang kanilang bayan at namatay ang kanyang mga magulang. Kaya ngayon ay pinagpapatay niya rin daw ang mga tao sa nasakop na gun castle ng Chin. Di nagtagal ay nagsimula na ang duelo nila ni Lord Hyo. Naiksabayan ng dalawang general na parehong napinsala. At habang naglalaban ng dalawa ay tahimik ang lahat na nag-aabang sa resulta nito. Ngunit nagsimulang mag-cheer ang mga sundalo ng Gi sa kanilang general kaya lumalakas ang moral ni Gokei. Naisip ni Shin na mag-cheer din sila kay Lord Hyo. Pero sinabi ng lieutenant na mula nang magduelo ang dalawa ay sila na ang panalo dahil bilang lang sa daliri ang may kakayahang lumaban kay Lord Hyo at pinatatagal lang nito ang laban upang makilala si Gokei kaya hiniwa niya na ito sa katawan, subalit nagkaroon din pala siya ng pinsala at nang umatake si Gokei ay tila may pagkakataon siyang matalo ang Chin General subalit bigla siyang nahiwa ni Lord Hyo. Kaya sinabi ng kawal ni Gokei na gamitin nila ang advantage sa dami ng sundalo. Subalit pinatay ito ni Gokei dahil di niya nagustuhan. At nang sumugod si Lord Hyo ay napaatras niya pa ito. Saka sinabing noon ay inubos ni King Shou ang kanyang kaharian. Kaya nagbago siya ng identity at kalaunan ay nakapasok siya sa Gi Kingdom. Subalit lahat ng ito ay upang makapaghiganti sa Chin. Ngunit tingin ng Chin General ay isip bata lang ang magtatanim ng galit sa panahon ng digmaan at kamatayan lang ang naghihintay sa isang general na inuuna ang emosyon sa labanan. Dito ay napagtanto ni Gokei na malayo ang agwat nila ni Lord Hyo ngunit
sumugod pa rin siya kaya tinapos na ng Qin General ang kanyang buhay kung saan natahimik ang lahat. Saka idineklara ni Lord Hugh ang panalo ng kanilang kaharian. Subalit nakita ni Shin na bagamat natalo ay nag-aalab pa rin ang mga mata ni Gokey kaya nalaman niyang ganito pala ang mga general. Dahil dito ay nawalan ng pag-asa ang mga sundalo ng Gi. Kaya ang second of command na si Hakuki Sai ang makakapagpatuloy ng kanilang laban subalit niyaya siya ng duelo ng alamat na si General Oki. Dahil dito ay nagsimula ng umuwi ang mga kawal ng Gi kaya natuwa ang lahat ng tuluyan nang natapos ang digmaan. Nagpasalamat naman si Lord Hugh sa pressure na binigay ni Oki sa itaas ng burol. Saka ipinag-utos nito sa kanyang cavalry ang kanilang pag-uwi. Bagamat natapos na ang digmaang ito ay simula pa lamang ito sa mahabang landas ni Shin upang maging magiting na general. Lumipas ang ilang araw ay inakala ni Ten na maraming namatay. Subalit marami sa mga ito ang natutulog lang pala sa sobrang pagod. At dumating na rin si Shin na sinipa ni Ten bilang pagbati. Balak ni Shin na bumili ng armor gamit ang natanggap na pabuya ngunit nagtungo muna sila sa resto. Pero di naniniwala na isang veteran na si Shin kaya nagalit siya sa matanda. Ngunit nang makilala siya ng isang nakasama sa laban ay sumikat si Shin dahil naging squadron commander na pala siya ng 100 foot soldier. Pag-uwi ay bakas sa mukha ni Shin ang saya sa bago niyang armor saka dumating si Kyukai.